baka napapanahon itong ating pag-uusapan dahil sa mga ganitong issue, kailangan talaga dito Kuyang Drew is yung eksperto at Eksperto nakakaalam talaga. dahil health issue to eh. May kaugnayan po sa sinasabing depresyon at iba pang mga health issue ng mga kabataan. Tayo po'y pinalad makakausap ang isang psychologist sa katawan po ni Dr. Camille Garcia. Dr. Garcia, good morning po. Johnny Banyas, True Nasino. Live na po tayo sa DWIZ, Aliw Channel 23. Doktora. Morning po, Doc. Good morning, John. Good morning, Drew. Right. Sorry, akala ko. Buti nga gising ako. Thank you. Alright. Anyway, pasensya na po kung maaga namin kayo nagising dahil napaka-importante. Okay lang. Opo, bilang isang mamamayan, bilang isang kapatid, bilang isang tiyuhin, or bilang isang magulang, ito pong kalagayan ng ating mga kabataan. Muli itong naukilkil dahil sa naging pahayag ng isang kagalang-galang na mambabatas kaugnay sa kahinaan ng mga kabataan ngayon. Binanggit nga weak Week. at saka yung issue ng depression. Tsaka yung comparison ng generation. Oo, noon at generational generation ngayon. comparison. Mm. So, Dr. Garcia, bilang isang psychologist, ano ba dapat ang approach sa ganitong mga pag-uusap or issue? Okay, siguro kasi talagang kahit na sino namang kabataan pag nasinabing gano'n na ikaw ay may kahinaan, talagang medyo aalsa ka talaga. Or kasi unang-una, when you talk of depression kasi, napapagkamalan siyang kahinaan. Because akala nila it involves the character, pero hindi nila alam na ito, kalusugan ito eh. So, ibig sabihin, ito ay isang sakit. Pag sinasabi mong depression, maaari kasing masyado lang nababanggit ngayon, uy, depressed ako, uy, may anxiety ako. Pero hindi talaga totally sinasabi na ito ay isang disorder kasi hindi naman pa ito nagpupunta o nagpapakonsulta sila sa doktor. Pero sa akin yun nga yung palagi kong sinasabi na yung mga kabataan ngayon, mas matindi yung awareness sa mental health. Kaya kaya nilang sabihin na meron silang depression or meron silang anxiety. Sabihin mo yan sa 80s. Nung panahon ng 80s, ay may depression ako, baliw yan. Yun ang sasabihin niya. Huwag yung sabihin hindi. Di ba? O kaya naman kung may depression ka, itatago mo. Dahil kasi natatakot ka dahil pag sasabihin, it's either, ang daming pa pwedeng konklusyon. May sanib yan, may sumpong yan, kung ano-ano mga sinasabi. Ito pa, Kuyang Drew, Dr. Camille, pasensya na sa word, pero hindi dapat basta-basta ginagamit ito. Nung panahon kasi natin, ang tawag sa'yo, abnormal, retarded, may Saltik. May saltik, may sapak. Tapak. Pero ngayon kasi masyado ng mahigpit na hindi mo na pwedeng banggitin yan Kasi nga, health issue hindi naman siya kung ano lang na dapat pinag-uusapan, di po ba, doktora? Oo, definitely. Kasi syempre when you talk, in fact, di ba, kaya nga meron sinasabi na what is the socially correct or culturally correct na pagsabi ng mga salitang ganyan. Like when you say na parang, ay meron siyang merong, yung nandi-depression. Ayaw mo sabihin ngayon yung depression na yan. Asa sabihin mo, alam mo, parang may pinagdadaanan siya ngayon. Di ba? Kasi mahirap, it lessens or pag sinabi mong may depression yan, lalo mong dinadown yung tao. Unlike pag sinabi mong parang may pinagdadaanan siya, more or less, sasabihin mo, kailangan tulungan itong taong ito. Di ba? Parang yung ganun. Kaya yung paggamit din ng tamang salita, napaka-importante yun. Kasi it can parang break or sabihin na natin, mas lalong umabot sa punto na hindi maganda yung maisip ng tao na sinasabihan mo ng ganyan, di ba? Mukhang siya pa, ikaw pa yung imbes makatulong, mukhang ikaw pa yung magtutulak sa tao na lalo pang ma-down. Inilulugmok mo pa Doktora, pero sa inyong palagay, sa inyong pong opinion, or based na rin po sa inyong mga findings, do you really talaga nakikita na ang mga kabataan ay weak or merong mas malaking issue pa na dapat pagtuunan bukod doon? Siguro kasi mas matindi yung sinasabi nating noon talaga naman pag sinabi mong depression, it involves yung biological, environmental, psychological factors. Pero siguro ang pwede nating idagdag dyan, yung tinatawag nating mga modern stressors katulad ng kasi wala namang cyberbullying noon. Ngayon, meron na. Ngayon, may academic pressure. Pumunta ka lang sa
sasabihin itong tao ito, may maraming medalya, tapos sasabihin nung nanay mo, "Oh, yung pinsan mo hindi alam natin hindi naman gano'n kagalingan 'yun, pero tamo honor, ikaw ganyan, ganyan." Naku, compare Mhm. ka. So, yung comparison na 'yun can really entail yung mga possibility na mas nagiging matindi yung posibilidad na eto maaapektuhan itong batang ito, magkakaroon ng hindi magandang pag-iisip dahil kasi nga eto yung mga nangyayaring modern stressors. Pero Mm. siguro ang punto dito, ang kahinaan, hindi tungkol dahil sa depression, yung possibility ng resilience. Kasi yung mga kabataan noon, o tayo mismo talaga, yung coping mechanism natin, matatag tayo eh. Kahit Mm. na sabihin mong paluin tayo, hindi tayo nagrereklamo eh. Kahit na sabunutan na ako ng nanay ko, wala akong pakialam, iiyak lang ako dahil kinabukasan, uutusan ako, okay pa rin eh, Mhm. obedient ako. Pero pero yung coping mechanism siguro ng mga kabataan, medyo sabihin na natin, mas slower yung pagiging matatag nila. Unlike before na mas Hmm. matindi yung pagiging matatag natin. Kaya yung resilience factor siguro dun nagkakaroon ng Opo. pagkakaiba dahil kasi iba ang coping So mechanism. today ba ay they lack coping mechanism compared during our generation po, Doktora? Siguro kahit sabihin ko rin sa mga adults dahil kasi sabihin na natin mas maraming sakuna ngayon, mas maraming lindol, mas maraming bagyo na matitindi kaya ultimo yung mga adults, apektado at talagang mas madali silang, nagko-cause ng talagang depressive symptoms. Yun yung problema na hindi natin napapansin before kasi akala lang natin palagi 'di ba nadidig natin 'pag sinabi mong depression nun, ay parang pinagdadaanan lang yan, phase lang Mm. yan or umaabot pa ibig na ang pagsabi nila ay arte, pero Hmm. actually hindi. Hmm. 'Di ba? Kasi mas ako sa tingin ko, ang mga kabataan ngayon because of their mental health awareness, mas matapang silang sabihin na meron silang problema. Mhm. Rather than before, ayaw nilang sabihin yung mga problema dahil nandun nga yung takot at saka yung sabihin na iba na Hmm. na-internalize yung stigma. May term na nag-iinarte ka lang eh, 'di ba? Mm. Na masyado kang kumbaga'y kaya kang nangyayari ni before, kinikimkim mo na lang yung Mm. galit mo tsaka yung sama ng loob mo Kaya sa 'pag sarili mo. sumabog, Yun lang. dire-diretso. Oo, oo. 'Di ba? At saka siguro 'no, ang nagiging problema 'no, baka sabihin nila, "Ay kasi mas doble ang mga nagpapakamatay ngayon, mas maraming ganito." Eh, isipin niyo naman, ilan kaya yung nung 80s, ilan ba yung populasyon ng Pilipinas? Eh, 'di ba dumoble rin ngayon, 'di parang gano'n lang Mhm. din yun. Oh. Anyway, papaano natin, ika nga'y i-educate ang, lalo na may mga mambabatas kasi na talagang kung magsalita akala mo may alam, eh, 'di ba? Mhm. Paano natin i-educate ang mamamayan, doktora, para ika nga'y sa halip na makadisgrasya tayo ay makatulong tayo sa mga taong nakakaranas ng ganitong mga, mental health, doktora? Unang-una 'no, sayang kasi dahil kasi meron tayong Mental Health Act, eh. So, sabi nga dun sa Mental Health Act, dapat magsimula maging community-based ang Mhm. ang mental health program. So, kung sa barangay level pa lang nabibigyan ng pagkakataon na magkaroon ng awareness ang mga magulang, mga kabataan, basically siguro kung meron din naka-deploy na kahit papaano na yung hindi lang siya about, seminars, pero Hmm. yung mismong mga kagawad, binibigyan ng pagkakataon na matuto ng mga tinatawag nating psychological interventions, then Hmm. probably puwedeng makakatulong sila na makapag-seek na ng help sa Hmm. mismong sa barangay. Kasi unang-una yung availability, accessibility at saka yung opportunity na para mabigyan ng pagkakataon na matugunan nito, napaka-limited. Kasi Hmm. hindi naman din alam nila kung saan pupunta. Alam lang nila 'pag sinabi, "Oh, may problemang ganyan," pupunta agad sa mental lang, sa Mhm. NCMH. Hindi Mhm. alam kung saan talaga pupunta, 'di Opo, ba? opo. Doktora, kanina binanggit ho ninyo 'no, yung mga stressors, dahil ito ilang beses na rin napapag-usapan sa Senado at sa Kongreso, itong social media, regulation. Sa tingin niyo, it's a high time na ba na i-regulate yung paggamit ng social media lalo doon sa mga Minors, minors? kabataan. Let's say, kung anong mga edad ba dapat ang puwedeng gumamit at yung mga dapat gumamit lang, 'di ba? Kung ire-regulate, oo, pupuwede malaking tulong 'yan. Pero remember, SOCMED is, a tool to give us information, to Surely. stay connected with family and Hmm.
friends. Pero tatandaan natin, ngayon mo gagawin yan, siguro maraming magre-rebelde at saka pupunta sa kongreso mga kabataan. Yung apo ko nga eh. Ilang taon lang, 4 years old lang. Pag kinuha naman ng cellphone, nagwawala eh. Mga mag-aalsa. Di ba? So probably ang maigi dyan is to start with the parents per se na. Yan. Kasi Actually, ang sa hirap. bahay talaga magsimula. Ang hirap kasi ako talaga sasabihin ko na talagang at fault ako dahil may time na pag talagang hindi mo ma-refuse kausapin, talagang may kakausapin ka or may sasagutin ka sa text. Paano? At least sana ma-implement na okay, pagdating sa dining area, walang cellphone, walang gadgets. Pwede ba mag-usap tayo? Pagdating sa mga restaurant, kung kakain tayo, kain at walang magsi-cellphone. Tama. Kaso hindi nga nagagawa Tama yun. naman Eh. yun. Kasi Ako, una-una, ginawa kong batas sa amin yun, doktora eh. Na pagka kumakain ka, kain ka. Kain Wala talaga. kang hindi kumakain habang nagsa-cellphone eh. Ito pa isang kwento, ako kung napanood niyo, Doktora Garcia, with your indulgence. Yung sa SOCMED, Yung, nung panahon, nagpakita sila ng generation eh. Nung panahon nung 80s, pag ayaw kumain ng bata, pinapalo. Tatanggalan ng pagkain. Tapos ng 90s, 20s, ganun din. Mahigpit ang magulang. Mahigpit Kung ano din yung yun, hawak, ipapalo. Pagdating ng 2000, pagkabata, ang itatapat yung cellphone para lang kumain. may tablet pa. Di ba? May tablet. So parang ganun yung nangyari. Di ba? In a way, nakakatulong. Pero pag naging addict na, wala Ayun na nga rin eh. eh. Di ba, Doktora? oo, yun yung nga yung nagiging problema. Kasi parang tayo, noon, 70s, 80s, 90s, lahat tayo kahit papaano nakaka-afford na magkaroon ng katulong or kasambahay. And then, so at least sila, pag merong mga ganitong pagkakataon, kahit nasabihin mo na yung anak mo, magiging dialectic ang paglilengguwahe, at least alam mong merong social communication. Pero itong pagkakataon ngayon na ganyan, ginagawa mong biyaya yung mga gadgets eh. Yun ang Di ba? nagiging takbuhan ng mga bata eh. Oo. Gadget. Nagiging Iyak- nila yun. Iyak iyak yung anak mo, pamangkin mo, salpa ka ng gadget or tablet yan, tatahimik. Tanggalin mo yan, iiyak yan. Tama. Di ba? Para Opo. maaliw. Anyway, Dok, nito no, mahirap at masakit ng isipin, pero marami rin kasi sa mga nakatatanda sa atin ang hindi alam kung paano i-approach yung ganitong medical condition. Tama po ba, Doktora? Tama. Kaya nga siguro nga pagdating sa ganyan, dapat nating isipin yung mga possibility na alam natin yung mga red flags. Kasi kung minsan ang alam natin, ay ano lang, gusto lang yan, parang akala nila nagda-diet, yung pala bigla na lang nawawala na ng appetite or kaya naman sobrang kain, yung pala nadidepress na o meron nang nangyayari sa kanya. Tapos akala natin nagsi-cellphone lang sa gabi, yung pala talagang hindi na makatulog. At tapos, ang hirap-hirap pa na dati, masungit talaga yan. Hindi natin nakikita na talagang extreme na yung pagiging irritable nitong bata na Baka to. may dalaw lang. And, oo, yung mga ganon. Tapos, magugulat ka, all of a sudden, biglang bumaba ang grades. Akala mo lang puro ganon. Kaya yun yung nakakalungkot, puro akala natin. Pero yun ay mga red flags na. So, dapat natin tignan din maigi yung mga ganyang bagay. At saka alam mo, isa pa, siguro Dren dyan, ang nagiging problema ngayon, yung tinatawag nating NSSI, yung non-suicidal self-injury. May mga kabataan ngayon, ang hilig-hilig na maghiwa from the leg, sa hita, o kaya sa sinasaktan yung kanilang sarili. mga Sarili, Doc. Oo, para daw maramdaman yung pain. Kung minsan walang alam yung magulang at kung napapansin nyo, ngayon okay lang kasi malamig kaya hindi nyo napapansin bakit naka-jacket. Pero paano kung summer na naka-jacket pa rin? Yung pala tinatago yung mga hiwa-hiwa sa katawan, di ba? So sana yung mas mapagmatsyag at saka mas mag-monitor ang mga magulang. Kasi Sensitive, syempre ano po? Oo, kasi kung minsan hindi natin alam na meron na palang nangyayaring hindi maganda sa ating mga anak. And then all of a sudden, magugulat na lang tayo. Hindi, ang bait-bait niyan, ang tahimik niyan. Yung nga yung nakakatakot yung Sobrang tahimik tahimik. Kasi hindi. Actually, Hindi usap lang natin alam minsan kung ng ano yung katapat niyan no? Usap lang ang kailangan dun, di ba? Dapat may Doktora? makakausap. Yes. Bukod ho doon, Doktora, Totoo. ano hong maipapayo ninyo bukod sa socialize, sa pakikipag-socialize, Naging open. ano pang mga possible na positive outlets, hindi yung saksakan, yung outlet, Extension. para naman kumbaga malampasan ng ating mga kabataan. At syempre, ng
mga nakakaranas din, pangkalahatan na rin, yung mga nakakaranas ng depression, ano yung mga possible pa na posibleng gawin para malampasan nila? Bukod dun sa social media, doktora. Okay, alam niyo di ba pagdating ng ng pagkakataon na merong araw diyan. So the sun itself, pag ikaw ay napawisan, sinasabi nga na nai-stimulate yung ating mga yung mga oxytocin at saka endorphins. And those hormones are actually mga happy hormones. Kaya kung napapansin niyo yung mga yung mga infants, bakit inilalabas ng kanilang mga magulang para arawan? Kasi biglang tatawa yan eh. So dapat ganun din yung mga may mga edad or even yung mga kabataan. Wag muna tayong masyado maging conscious na kailangan maputi tayo. Kasi yun yung nagiging problema natin eh. Ayaw natin ma-expose sa araw dahil kasi gumagamit tayo ng mga produkto para pumuti. Pero actually, yun yung isang factor na sabihin na natin na nakakatulong yung mismong araw at the same time yung mga exercises, yung mga ganyan. Kasi malaking factor yan para sabihin natin na mag-stimulate ng hormones. And then, siguro kasi noon hindi tayo masyadong kumakain ng processed food kaya hindi tayo nakakaramdam ng ganitong katinding mga sabihin na natin pag-iisip dahil kasi ngayon lahat ng klase ng processed food, instant ng mga pagkain malaking factor para sabihin natin na hindi nalilesen yung possibility for depression and anxiety. Alam niyo kung talaga mahilig lang ang mga bata noon ay ngayon nang tinatawag natin yung omega fatty acids na nakikita sa ulo ng isda. Diba kung kayo mahilig yung mga malalaking ulo ng isda, mura lang yon, sisip-sipin nyo yung parang gelatinous form dun sa malaking sa ulo ng isda, malaki para i-lessen yung depression or anxiety. Ang pagkain ng mga fermented foods, hindi panis, yung fermented tulad ng yung atsara, kimchi, yung mga anong tawag dito, yung buro, yung mga ganun. Buro. Oo, yung mga ganyan. Kaso, di ba yung ibang mga bata, Nila kilala yan. baka sabihin, Hotdog, alam tapos- nila. Anyway, baka pag tinanong pa, ba't ang ganyan yung amoy niyan, yung mga Actually. ganun, di ba? Doktora, actually, marami pa tayong dapat pag-usapan kaya lang tinatalian ng oras ang aming mga kamay. Pero may mga pagkakataon na aabalahin ka naming muli para pag-usapan pa ang mga iba pang issue tungkol dito. Importante po ito eh. Ay, Apa. salamat din sa pag-imbita. Salamat Alright. din po, Magandang doktora. umaga. Ingat po, Ingat po, Doktora. Doktora. Good morning. Thank you so much. Po mga kabalitan, kabalitaktakan ng isang psychologist na si Dr. Camille Garcia.